Chapter 3. Sandali, malakas na wika ni Nerissa. Tinungo niya ang kanyang bag para kumuha ng damit at nagmamadaling magbihis. Then again, tumigil siya at pilyang ngumiti. Ano kaya kung tudyuhin niya din ang lalaki? Baka sakaling magising ang libido nito at angkinin siya. Inayos ni Nerissa ang buhol na tuwalya at mabilis ang binasa ang buhok. Para pagmukaing kalalabas lang talaga mula sa shower. Saka binuksan ang pinto. Yes, nakangising tanong niya. Kumunot ang noo ni Mark. Tumuo ng mga mata sa cleavage niya. Ang mga matang nagpapa-excite na naman sa kanya. Estas intentado seducirme? Ano? Huwag kang mag-Spanish. Marunong ka mag-Tagalog. Marunong ka mag-English. Marunong din ako mag-Italian. Nakangisi nitong tugon. Sabi ko, are you trying to seduce me? Seduce you? Excuse me. Ikaw itong akala mo may sunog o kaya ay may emergency kung makakatok. Siyempre ganito ang itsura ko. Kalalabas ko lang ng shower eh. Mas lalo ka naman sigurong maiinis kung nagbihis muna ako bago ka pinagbuksan, hindi ba? Matagal ako magbihis, okay? Tinasan niya ito ng kilay. Bakit? Apektado ka sa itsura ko? Aroganteng tumawa si Mark. Iiling-iling. But Nerissa caught the spark of desire in his eyes. Kung gano'n ay apektado rin ang binata sa itsura niya. Gusto niyang magdiwang. Ang mga labi mo, kawawa naman, pulang-pula, sabi nito. Nahawakan niya ang mga labi niya. Sadyang mapula ang labi ko, no? Natural yan. Umingos niya. Mark laughed again. Napaka-arogante ng gwapo nitong mukha. No, mukhang dulot ng mariing pagkagat ang pamumula na yan. Natigilan si Nerissa. Naku, may bakas pa ba ng ngipin ng mga labi niya? Kinagat-kagat nga niya yun kanina habang pinagpapantasya ng lalaking ito. Pilyong tumawa ang binata. Why are you biting your lips, ha? Oh, so sa palagay ko ay alam ko na ang dahilan. Makulugan itong wika. Hindi may pagkakailang panunodyo sa anyo. Konsolasyon na lang siguro may tuturing na mukhang may pagnanasa rin itong dadarama. Kahit papaano. At anong dahilan? Tanong niya. Naiinis dahil parang kilala siya ni Mark? Nahuhulaan ba nito dahil sa pagpapantasya ang pamumula ng kanyang mga labi na hindi siya pinatatahimik nang nakita niya kanina? Naku, pakiramdam to rin ni Nerissa ay isang masarap ngunit mamahaling pagkain ng binata na hindi niya maa-afford. Nakaka-frustrate. Bumaba ang mukha ni Mark, lumapit sa kanyang mukha. Natuliro si Nerissa. Hahalikan ba siya nito? Parang sasabog ang dibdib niya sa kaba. Napuno ng antisipasyon at excitement ang kanyang pagkatao. Subalit sa pagkadismaya ay lumihis ang mukha ng binata at akmang bubulungan siya. Ang dahilan? Ang nakita mo sa akin. Pulong nito sa kanyang tenga. Nagdulot ng kilabot sa katawan niya ang mainit nitong hininga. Ha? Napaka-assuming mo. Angal niya bago lumayo. Mas naging pilyo at arugante ang mukha ni Mark. First time mo ba? I mean, first time na makakita ng ganitong kalaki. Naputo ng kanya sasabihin. Mark Hades. Hindi na nga siya mapakali, ayun at dinagdagan pa ng lalaking ito. Ganyan ka ba talaga? Arrogant, conceited, hot, nakangising dugtong ng binata. His arrogant freckled nose to her dismay looked so sexy. Namaywang si Nerissa. Kung inakala mo na mapapalis mo ko dahil hinaharas mo o nagkakamali ka, mananatili ako dito. Naningkit ang mga mata ni Mark na walang nanunod yung ngiti, na walang pilyong kislab ng mga mata. Hinaharas ba kita? Tanong nito, halatang hindi nagustuhan ng kanyang sinabi. Marahil ay iyon ang unang pagkakataon na may nag-akusa rin nito ng ganoon. Well, hindi na siya masusurpresa kung ngayon lang narinig ng binata ang mga salitang iyon. Why women would surely jump in his bed without batting an eyelash? At ano ang tawag mo sa ginagawa mo? Tanong ni Nerissa. Mas pinipikon si Mark. I've seen your package, alright? Hindi ka ba matahimik dahil doon? Gusto mo makabawi?
Gusto mo makita ang sa akin? Matapang na wika niya. O baka naman gusto mong malaman kung anong masasabi ko sa... Pilyang binato niya ng tingin ng nasa pagitan ng mga hita ng binata. Well, gifted talaga ang lokong ito. Pagkatapos ay nagtaas siya ng noo, naghahamon ng pagkangisi. Lalo nagsalubong ang mga kilay ni Mark. Agad din namang nakabawi dahil kaswal na nagkibit ng mga balikat. First, I'm confident about this. Yumuko ito at in-emphasize ang sandatang tinutukoy. Nasa malas ay bakat na bakat sa suot na short. Nakapalunok tuloy si Nerissa. Hindi ko kailangan marinig ang opinyon ng iba. Just to make me feel good because I know I'm gifted. Nagtaas ulit ito ng mukha. Wala pang babaeng nagreklamo sa akin. Mayabang na naman ang pagkangisi ng binata. Second, about getting even. Sige nga, tingnan ko nga ang sayo. Nang di siya makahumay, humalakhak ito. Ano bang kailangan mo ha? Nagdadabog niyang tanong. That. Well, gusto ko na siguruhin na hindi ka reporter, columnist, whatever. Writer ka, hindi ba? Baka mamaya niyan, ginagawan mo na pala ako ng story ng report na kung ano-anong kwento. I'm warning you. Nakoso mo si Amy, hindi ba? Asik ni Nerissa. Wala ka bang tiwala sa pinsan mo? Mas mabuti na yung sigurado. Better be safe than sorry. Mamaya niyan, mamalayan ko na lang na ibinebenta mo ng kwentong ginawa mo tungkol sa akin. So having said that, I'm gonna check your things and... Check my things? Nakataas ang kilay na putol ni Nerissa. Sa palagay mo papayagan kita? Nagtaas ang mga kamay si Mark. Okay. Pero sa sandaling malaman ko na nagsisinungaling ka, lagot ka sa akin ha. Get lost. Anya bago sinara ang pinto. Pambihira. Mahinang bulalas ni Nerissa na makita si Mark kinaumagahan. Nasa kitchen counter ito. Nakaupo sa isang stool. Walang pang itaas na damit. Tanging shorts lamang ang suot at humihigop ng mainit na kape. Wow, what a sight to start my day. Napansin siya ng binata at ayun na naman at nanunuot na naman ang tingin nito. Kaswal na itinuon niya ang mga siko sa kitchen counter. Do you mind if I use? If I cook some of this? Itinuro niya ang mga itlog, tinapay at kape. Lalabas pa lang ako mamaya para mamili ng mga food supplies. I'd appreciate if you leave right away after you eat your breakfast. Masungit na sabi nito sa Spanish accent. Leave right away as in mamili agad ako ng sarili kong food supply o umalis na ako sa lugar na ito. Ang huli, nakangising sabi nito. Natawa si Nerissa. Lumipat siya sa tapat ng binata nang sa gayon ay magtama ang kanilang mga mata. Sorry to disappoint you pero hindi mo ako mapapaalis. Napangiti siyang mapansin na mas prominente pa lang freckles ni Mark sa may ilong at pisngi kapag umaga. Hayun at nangangati na naman ang kamay niya na damhin at haplusin ang mga freckles. Gusto rin niyang haplusin ang mga labi nito. Gusto niyang kuyumusin siya ng halik hanggang sa pangapusan siya ng hininga. Kaaga-aga ni Nerissa, sita niya sa kanyang sarili. Tinungo niya ang kinalalagyan ng itlog. Lihim na nakangiti dahil sa itlog ay naalala na naman niya ang package ni Mark. Wow, malala na talaga ang tama ko. Kumuha siya ng bowl at inilagay ang itlog. Pagkatapos ay sinalang ito sa non-sticky frying pan. She also toasted some bread. Natigilan siya dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Nilingon ni Nerissa si Mark. He was actually staring at her, checking her out. Nakatingin ito sa kanyang pang-upo at mga binti. Tinasa niya ito ng kilay, pero imbis na makadama ng pagkapahiya ay ngumisi lang ang hudyo. You look like you've just been made love to. Anito, nagsasayaw ang mga mata sa pagkaaliw. By you, I wish. Nagkibit balikat si Nerissa. Okay, malaya ang aalon-alon niyang buhok. Nakasuot ang maluwang na t-shirt at maliit na short. Nakapaa rin siya. I usually look like this. Nakangising sabi niya nang maisip ang nangyaring pagpapantasya kagabi. Maya-maya ay binalik na niya ang atensyon sa nilulutong itlog. Mark shrug.
Did you take a ballet class? Ano? Ballet classes. Madalas ka kasing tumingkayad. A habit, perhaps? Tumaas ang kanyang kilay. Napansin mo pa yon? Hindi ako nagbabalay. Hinango niya ang scrambled egg. Gusto mo? Alok niya. Umiling ang binata. I like my eggs. Hard. Sabi nito na muntikan na niyang ikasamid. Hard-boiled eggs, yun ang gusto ko. Nanunukso si Mark. Walang duda roon. Patunay roon ang pagkakataas ng isang sulok ng mga labi nito. Masarap nga yun. Balik ni Nerissa. Sinalubong ang mga mata ng binata. Nagkamali ito kung iniisip nito na makakaramdam siya ng awkwardness sa mga panunod yun nito. Kung alam lang ni Mark na mas ginagatungan pa nito ang mainit niyang imahinasyon. Patikimin mo ako minsan. Soon. I hope. Gusto sana niyang idugtong. Napansin ni Nerissa na hindi na ganun kairitado ang binata. Bagaman arogante pa rin ang dating, naupo siya sa kitchen counter. She held her plate and started eating the scrambled egg and toasted bread. Pagsulyap niya kay Mark ay nakita niyang nakatingin ito sa nakahantad niyang legs. Sige, tumingin ka, sabi niya sa kanyang sarili. Stare? Sabi niya. Mark laughed. I have only stared at your legs and you complain? Well, may I remind you that you've already stared at my package, sweetheart? Nag-init ang mga pisngi ni Nerissa. Bumaba siya sa counter, kumuha ng isang coffee mug at nagsali ng kape. Pagkatapos ay naupo sa kaibayo ni Mark. Tinawag siya nitong sweetheart. Batid niya na slip of the tongue lang yon pero lumukso pa rin ang kanyang puso. If only he meant to. Tiene buenas piernas por el camino. Ano? Asik niya. Minumura mo ba ako? Amused na tumawa si Mark. Sabi ko, you have a nice legs. Yeah, I know, right? Nakataas ang kilay na sabi niya. Where are you, son? Malumanay na tanong ni Talia sa anak. Ma'am, please. Pakiusap ni Mark. Alam ko kung anong ginagawa ko. I need this. I need this time for myself. Nabubugnot niyang tugon. Naintindihan naman niya ang paglala ng ina dahil hindi alam ng kanyang pamilya na pumunta siya sa Pilipinas. Ngayon lang siya kumontak, isang bagay na hindi sana niya gagawin. Kaya lang ay baka lalong mag-alala ang mga ito. He contacted them through Skype. I'm safe, don't worry. Malapit na ang racing season, you've signed a contract, Mark. Lo sé, I know, ma'am. No, malapit na ang racing season at may kontrata ka. Pero kung hindi mo gustong sumali sa competition, we can just buy out of your contract and then you take this season off and... Ma'am, putol ni Mark sa ina. Malakas na bumuntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kailangan niya mag-training bago dumating uli ang susunod na racing season para nasa kondisyon ng kanyang katawan. Babalik ako in time, I promise. I will get the championship title back under my belt. Tell Dad and Alex that I am fine, okay? I gotta go. Bye. I love you, Mom. Wala na nagawa ang ina na magpaalam si Mark at putulin ang tawag. Nakapabuntong hininga siya. Pilit pinaluluwag ang mabigat na nasa dibdib. He was Mark Hades Marquez. May pangalan sa mundo ng pinakasikat at prestihiyosong motorcycle racing, ang MotoGP. Racing was his passion. Bata pa lang hiling na niya ang bikes. Napansin na kanyang pamilya ang hilig na yun at hanggang ngayon ay sinusuportahan siya. Sa murang edad ay sumasali na si Mark sa mga karera. Target niya makasali sa MotoGP. Hanggang isang araw sa isang competition ay na-discover siya ng isang dating 125cc champion. He became his mentor. He trained him at yun ang simula ng pagpasok niya sa malaki at makinang na mundo ng motorcycle racing. With his hard training, discipline, dedication and raw talent, Mark made his debut at the age of 15 dahil sa magandang performance at impressive podium finishes ay nagsimula siyang magkaroon ng pangalan sa mundong iyon. Mark was an aggressive rider, a daredevil. He meant business when inside the racetrack. Hindi maintindihan ng iba pero pakiramdam niya ay may ugnayan sila ng kanyang motor sa sandaling nakasakay siya roon at nangangarera.
At ang pagka-agresibo at uhaw sa panalong isa sa mga dahilan kung bakit siya mabilis na nagkaroon ng championship title. His name will be included in the books of history for he was the youngest MotoGP champion. Bukod sa championship title ay maraming records din siyang binasag. And then Mark also got the looks and the charisma. Marami siyang tagahanga, mapalalaki o babae. Hindi lamang mga motorcycle racing enthusiast, kundi pati na rin ang mga babaeng nahuhumaling sa panlabas niyang anyo. The smiling assassin nga ang tawag sa kanya ng mga tagahanga. Smiling referred to his happy-go-lucky demeanor and his smile itself. Ang assassin ay patungkol sa magaling niya sa pangangarera at kung paano niya ina-outsmart ang mga kalaban. Mark was the talk of the town. He was well aware of that and he enjoyed it. Ini-enjoy niya ang mga bagay na dulot ng pagiging sikat. Women for one. Ini-enjoy niya ang mga babaeng halos ialay ang sarili sa kanya. Mga babaeng gagawin ang lahat. Mabigyan lamang siya ng kaunting atensyon. The relationship were all nothing but casual. Just flings. No strings attached. Almost 2 years ago, Mark was already at the top na makilala niya si Teresa, kapatid ng isang katim nila sa Honda. Beautiful, simple, and alluring. Teresa. He fell in love with her. Pinursige niya itong niligawan. His playboy image was suddenly gone. Napasagot ni Mark ang dalaga. He was the happiest man on earth that time. At walang pag-aalinlangan na ibinahagi niya sa publiko ang relasyon sa dalaga. Kahit pa nga ba maraming fans, na karamihan ay babae ang nadismaya. Everything was perfect until last year when Teresa died in a car accident. Nawalan si Mark ng focus. Hindi niya nadepensahan ang kanyang championship title, but he didn't care about it anymore. Mag-iisang taon nang wala si Teresa, but he was still longing for her. Tumingala si Mark, pumikit-pikit. Sinusubukang huwag mamuo ang mga luhang nagbabantang sumungaw sa kanyang mga mata. Itutuloy.